Ano, kamusta mga boss? So ngayon may share ako sa inyong dalawa. Una, yung problem ng aking motherboard na sobrang hindi ko maintindihan. Naghanap ako kung saan saan. Tapos next is yung pag-process ng warranty online, especially sa Shopee. Okay, so story time. So isang araw, ayos na ayos pa naman yung computer ko na yan. Pero may problem na talaga yan sa RAM niya. Kasi may time na hindi siya nagbo-boot. Tapos kapag nire-reset ko yung RAM is gumagana naman. So one time, pinindot ko yung power on sa case. Taragis, hindi nag-open, hindi siya nag-boot. Tapos ayun, kinalas ko, kinabahan ako. Pagtingin ko sa motherboard, meron naman siyang LED light. So parang feeling ko gumagana naman yung motherboard. Tapos, nung kiniklik ko na yung power button, hindi siya nagbo-boot. Then, sinubukan ko na yung ginagawa ng mga common na troubleshoot, yung iso-short mo gamit yung screwdriver. Sinubukan ko na, ayaw pa din. So, ayun, nag-search ako. So, ginawa ko yung mga basic na dapat gawin. Tanggalin yung RAM, ibalik, tinanggal yung CMOS battery, ibalik, tapos tinanggal ko yung thermal paste at pinalitan ko ng bago, tapos tinignan ko kung may nabent na pins yung mga yan. Then, ayaw pa rin gumana, pero may napansin ako isang bagay. Doon sa likod, yung FLBCK or yung flashback LED niya nagbi-blink. So, I think, sa isip ko, baka nga ito yung problem kasi nagbi-blink kasi kapag may mga problema, nagbi-blink talaga sa mga ilaw, tapos yun yung nagsisignal sa motherboard na may problem talaga yun. So, at yun talaga yung problema sa tingin ko. Tapos, ang pagka-search ko, ano pala to? Flashback. So, parang tingin ko, kailangan ko na i-update yung aking BIOS version ng aking motherboard. Pero, nag-search ako sa YouTube, taragis, ang hirap. Ang hirap. Tapos, may napanood pa ako habang nag-update ka, tapos biglang nag-power outage na wala na kuryente, taragis, sira na yung motherboard mo. GG. Next, tapos, naisip ko, what if hindi naman kailangan ni-update yung BIOS version or anything na ibang troubleshoot or problem or issue yung nangyari sa motherboard ko. Then, pumunta ako ng YouTube, sinearch ko, my PC FLBCK LED is flashing. Tapos, tinignan ko iba yung mga nakita kong video doon, hindi siya tugma. Ngayon, ang ginawa ko, pumunta ako doon sa trusted na site, which is Corn. Hindi, joke lang. Pumunta ako sa Reddit kasi nandun yung mga honest, tapos yung mga talaga problem ng PC na hindi mo makikita sa YouTube, andun yung dami. Kaya nag-search ako, tapos tangina, nahulog yung puso ko. Una kong pagkita, nakita ko agad na problem, yung same na same sa akin. Tapos ang sabi niya, taragis, shorted na yung motherboard niya. Tangina, gano'n ko kagago yun. Siyempre, unang kita ko pa lang naman yun. Habang sabi ko, wala to, baka iba naman yung problem niya, baka mas malala yan. Tapos, nag-search ako na nag-search. Taragis, mas palala yung nangyayari. Tapos, siyempre, ayoko na. Ngayon, pumunta ako sa tech support ni Asus, dinirekta ko na sila. Tapos yun, in-explain ko lahat. Ang haba ng sinulat ko doon sa message. Grabe lahat. Ngayon, syempre, nagantay ako mga 1 week din ata yun, or days lang. Nakalimutan ko na, pero nag-reply naman sila. Tapos, ang nireply nila, dalawa. Una, yung common na ginagawa, yung palit-palit ng thermal paste, linisan, RAM, ganon. Burahin yung gamitan ng eraser. Yung mga common. Pero, nagawa ko na yun eh. Inulit ko pa nga. Sinubukan ko pa nga yung power supply, yung testing gamit yung dalawang itutusok mo dun sa pin, tapos makikita mo kung gumagana yung power supply ko. Ngayon, may isang sinabi si Asus tech support na sabi niya, tinanong niya kasi yung ID ng aking motherboard, tapos yun, sabi nila, yung motherboard mo taragis, under warranty pa yan. So, ibalik mo dun sa pinagbilihan mo, sila bahala dyan. Okay. So yun, naisip ko 3 years pa yung warranty na ito. Ay, ang problema, online shop. Tayo na online shop, baka magka-problema to. Maraming magagawin dito. So, ayun, pero ginawa ko pa rin kasi na-stress na ako, hindi ko na magawa. Ginawa ko na lahat ng possible na dapat gawin. Tinest ko na nga yung battery, ayaw pa din. What the hell? Okay, so yun na nga yung problem ng aking motherboard. Meron siyang LED, meaning meron siyang power, pero hindi niya mabigyan ng power yung CPU, parang ganun. So, tapos nagbi-blink yung FLBK or yung flashback LED niya sa likod. Dire-diretso nagbi-blink. So, yun yung problem. Ngayon, pumunta na ako doon sa online store na bilihan ko. Ang swerte ko kasi sikat yung pinagbilihan ko na online store. And actually, lahat ng parts ng aking computer is galing online. Binili ko online kasi lakas ng tiwala ko kasi pinag-aralan ko pa yan. Okay, balik tayo. So, chinat ko na yung store. Sabi ko, boss, itong motherboard ko nagkaroon ng problema, bla 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 bla. Tapos sabi niya,
pakibigyan naman yung order number, tapos yung kung anong mga tinatanong nila. Tapos yun, ayun, nakita naman nila na under warranty pa nga talaga, 3 years warranty. 2 years ko pa lang nagagamit. So yun, sabi nila, may binigay silang soft copy, tapos andun yung mga parang rules and regulations sa pag warranty ng isang product. So doon nakasulat doon, it's either refunded or repaired. Tapos nakalagay doon, talagang na-highlight doon, sabi doon, make sure that there is no physical damage. Puta regis, wala naman akong physical na nagawa doon. Unless nag-short, puta regis, GG, sira ang buhay. Ang mahal noon, 5K yun, boss. Putangina. Tapos yung sined nila na soft copy na yon is kailangan ko ipaprint. Tapos nakalagay dun yung tatak ng logo ng kanilang company or business. Tapos pinaprint ko na nga, and then dapat kasama yon sa pagpapadala. Ngayon nakasulat din doon, make sure na lahat ng components ng motherboard na nandun sa box is nandun pa rin sa box. Okay, so nilagay ko lahat ng mga nandun, pati nga yung saksakan ng SSD na pa-box. Nilagay ko dun, maliban lang sa sticker, kasi sticker ang angas nun eh. Parang hindi naman kailangan nyo, kasi parang paano kung naubos na, hindi ko na maibalik. Okay lang yun. Tapos may dalawa pang kailangan. Una, yung certificate na binigay nilang papel, nung parang resibo na binigay nila. Dapat kailangan mo yun, huwag mong wawalain yun. Ang hirap nun. Tawag dun warranty certificate, tapos andun yung mga price, yung mga itas. Andun pa nga yung order ID. Yan. And isa pa, ang isang medyo mabigat sa bulsa is gagastusin ko lahat ng shipping fee. Papunta at pabalik. Grabe. Medyo magastos kasi medyo malayo yung pinagbilihan ko. Ay na mahal. From Pangasinan to Tondo, Manila, 360 pesos. Papunta pabalik, 720 pesos. So, kaya kung meron kayong kaibigan, kakilala na marunong gumawa, na mas mura doon sa shipping fee na magagastos nyo, doon na lang kayo, di ba? Pero mas okay talaga, ito natutunan ko na bumili kayo ng mga components na malapit doon sa inyo, para kapag magpapawarranty kayo, ayun, libre na. Tapos walang hindi hassle. Ayan. Kaya lang naman ako bumili online kasi pandemic noon. Tapos medyo tipid kasi meron yung mga voucher na discounted yan. Actually napamura pa nga ako noon, pero worth 28,000 yung PC ko. Tapos ngayon mabibili ko na lang siya under 20,000. Puta reges, nagsisi ako. Pandemic, nakakasira ng buhay, putarge. Pero dito sa online store na pinagbilhan ko, wala talaga akong kakaba-kaba. Talagang malakas yung tiwala ko kasi over 500,000 kung di ako nagkakamali yung kanilang followers. Tsaka ang bait ng kausap ng seller. Ngayon, di ba, sinend ko na, yun ang kasama na lahat ng components. Tapos, sinend ko na sa pala ako nagpadala sa JNT. Yan. 360 pesos from Pangasinan to Tondo, Manila. Ayan, sinend ko na. Ngayon, na-receive nila ng mga 3 days. Tapos yun, sabi ko sa kanila, boss, kayo na bahala dyan. Libre na lahat yan. Wala na akong dyan. Yung shipping fee na lang pabalik. Ngayon, ang problema dito, medyo matagal yung pag-process nila ng warranty. I don't know lang. Pero para saan matagal yun eh? Over 1 month nilang nagawa or na-process yung warranty ko. Ngayon, nagchat-chat ako kada isang linggo kasi nahihiya din naman ako mag-chat ng mga kada 3 araw kasi ako yung nahihiya eh. Ngayon, ayun, buti naman. More than 1 month bago nila na-process at yung huli kong chat, ang sinabi ko lang doon, hello boss, tapos sabi nila, sige boss, ipapollow up namin. Wala ako sinasabi, boss. Hello lang ako, tapos yun. Parang nahiya na rin ata sila. So, ayun. And sa wakas, ito na, dumating na rin. At pinadala nga pala nila yon sa LBC. Sa LBC pala pag ganun kalayo, 360 pesos. Pero sa JNT may sobra yun ng konti eh. Mga 6 pesos ata, 366. Nakalimutan ko lang. Pero konti lang naman. Pero kung ganun lang din, magpapa-LBC na lang pala ako, no? Oh, mas safe yun. Parang mas safe sa kanila. Tapos ito na yung aking motherboard na dumating. Ito na. Oh, puta guys. Ang laki, ang bigat. Yan, ititesting ko pa lang siya and sana naman naayos na, no? Kasi hassle pa to kapag hindi nila naayos. Pero sila naman na yung nun. Mataas naman tiwala ko na ayos na yung motherboard na yan. And lastly, syempre hindi ko makakalimutan kung ano yung naging problema ng aking motherboard. So tinanong ko sila kung ano yung problema ng motherboard. So ngayon sabi nila, sige po boss, bukas i-send ng aming tech. So yun, hihintayin ko hanggang bukas pa. And hindi pa nila sinesend and malalaman natin kung anong problema, no? Baka nagbiblink yung FLBK na LED na yun, di ba? So sa mga nakakaalam,
Congrats sa inyo. Ako hindi ko alam. Puta guys, nung pumunta ako ng Reddit, tapos sinerge ko yun, parehas ng problem, tapos nag-short na daw. Tangin na. So, i-conclude na natin sa warranty online. May binigay silang soft copy. Dapat kong ipaprint yon to hard copy. Then, nakalagay doon, para, ewan ko kung doon lang sa store na yon, pero doon sabi nila, no physical damage. There must be no physical damage. And sinerge ko yung short, pag yung motherboard nag-short, physical ba yun? Yes, physical daw yun. Physical damage yun. And sagot ko yung shipping fee papunta doon at pabalik. At kailangan yung warranty certificate nasa iyo pa din. So, kailangan maingat ka, itago mo ng mabuti. And, isa pa, yung laman ng mga parts ng motherboard dapat nandun pa rin at ipagkabalik. Kasi kapag, sa tingin ko kung bakit ganon is, kapag magre-refund, para magkakaroon ng problema kapag refund, or bibigyan ka ng bago, syempre, parang lugi naman kasi, ibabalik mo yun tapos hindi mo na naibalik yung mga importanteng part like yung CD, ganon, I think, hindi ko alam. Okay, so ito siya guys. Share ko sa inyo yung flashback LED na problema ng aking Asus motherboard. Pag inon ko yung AVR, yan, meron siyang power. Kita nyo naman, meron siyang ano. Okay, nag-on pa yun. Tapos makikita nyo, may ilaw yung motherboard. Ayan. Ibig sabihin, pumapasok yung power doon sa may power supply. Tapos, basta nagkakaroon ng power dun sa motherboard. Kaso, kapag inon ko siya, wait. Ayan, naririnig nyo. Ino-on ko siya pero ayaw niya mag-boot. Then, makikita nyo dito sa likod. Makikita nyo sa likod. Ayan, flashback button or flashback LED yan, umiilaw. So, I think yan yung problema niya. Pero may nabasa ako sa Reddit na temporary. Ganito yung sinasabi niya. Okay, so ang sabi niya doon, kailangan i-unplug at i-plug ulit yung power cable sa power supply. Pero, medyo nakakasira kasi naman na yun i-plug. So, ginawa ko na lang, power on and power agad doon sa may dito. So, ganito siya. Off muna natin. Hinihintay ko muna matanggal yung ilaw bago ko siya i-on ulit. Yan. Ngayon, on natin. Mabilisan lang to. Okay. I-ready ko lang dito sa kabila. Okay. Tapos, pipindutin ko yung dito. Tapos, dalawa silang sabay. Yan. Nag-on siya. Okay. Nag-boot na siya. And, parang walang nangyari. Yun Tough Gaming. Tough Gaming pala is mga murang brand or model pala to ni Asus. Yung Tough. Ayan, nag-on na siya. Diba? So, thank you do sa nabasa ko do sa comment sa Reddit. Parang, ang pagkakasabi niyan may problema sa TMP. Or TPM ba yun? Or kung ano man. Pero, ito lang yung naging problema niya. So, ilang beses ko na itong ginagawa, mga 2 linggo na wala naman ako nakikitang problem. So, kailangan lang mabilisan yung pag-out. Pero di ko alam kung bakit nagbiblink yun. So, nagbasa rin ako sa mga Reddit post. Tapos sabi nila, common issue daw yun ni Asus. And wala pa ako nakikitang permanent solution para doon. Di ko alam. Pero, nung pinawaranty ko siya, so, ginawa lang naman nila, in-update lang naman nila yung BIOS, tapos may mga testing silang ginawa, pero good naman daw. Yun lang yung ginawa, BIOS update. Tapos, pagka uwi dito, ayos naman. Kaso nga lang, mga 2 beses ko lang siya na-on, doon bumalik na naman siya sa paggaganto, nagpa-flash na naman. So, ito, kailangan na naman i-update yung BIOS. So, ito yung issue ng aking Asus motherboard, and subukan nyo, baka ito lang yung kailangan para gumana yung motherboard nyo. Huwag nyo muna ipa-warranty. Kasi most probably, i-update lang nila yung BIOS kung parehas tayo ng problem. And kung gusto nyo naman ipa-warranty at nabili nyo siya online, so ayan, isi-share ko sa inyo kung paano ko pre-process yung warranty ko online sa Shopee ko kasi siya nabili. So, simulan na natin ng yapping session. So, ayun na lahat yung problem ng aking motherboard tapos yung online warranty. So, kung may mga tanong kayo, itanong nyo lang sa baba kasi may nakalimutan ako kasi may problem na rin ako sa utol. Marami na akong sinasabi, hindi ko na alam, pero see you next video. Pa-like naman, pa-subscribe. Durugin nyo yung subscribe button na yan. Bugbugin nyo. Pa-share kung gusto nyo. Let's go. Goodbye. Peace. Tanga na, parang